Apektado ang sektor ng transportasyon sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Agarang pagpapatupad ng subsidiya para sa mga motorista, inapila. Karagdagang detalye mula kay PIA-SLU intern Nathalia Makadangdang. Malaking pasalin sa sektor ng transportasyon ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Umaaray ang driver dahil lumalaki ang bahagi ng kanilang kinikita na napupunta sa gastos sa gasolina at krudo. Nagsimula ng magtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang iba't ibang gasolinahan. Inaasahang papalo sa 17 pesos hanggang 24 pesos ang dagdag kada litro sa diesel. Karagdagang 7 pesos hanggang 13 pesos naman ang sa gasolina, habang 32 hanggang 39 pesos sa kerosene. Nitong Marso 10 ang unang bugso ng pagtaas ng petrolyo na naglalaro sa 0.85 sentabo hanggang 21 pesos ang dagdag. Ngunit pagkatapos ng linggong ito, inaasahang tataas sa 63 hanggang 87 pesos kada litro na ang diesel, habang 53 hanggang 73 pesos kada litro naman sa gasolina, at 92 hanggang 125 pesos naman ang kerosene. Kaya naman ang ibang motorista ay talagang nababahala kung paano babalansehin ang kita sa araw-araw. Isa na lamang dyan ang jeepney driver na si Kuya Lito. Kikita ka ng, sabihin mo na, 800 sa araw-araw. Ngayon, wala na. Baka 300 na lang mahigit. Kasi sa totoo lang, napupunta na sa diesel yung ano na. Kasi mag-diesel ka, kaya rito isang araw. Dati-dati na konsumo namin, hindi pa abot ng 2,000. Ngayon, sobra na. Ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay ang pagsara ng Iran sa Strait of Hormuz na isa sa tanging daluyan ng oil tanker na konektado sa oil producer sa gitnang silangan. Uunti-untiin ang taas presyong ito depende sa mga oil companies. Kaya naman giit ng mga motorista ay sana maibigay ng mas maaga ang subsidy na ipinangako nang sa ganoon ay maibsa ng hirap sa biglaang pagtaas ng petrolyo. Inintay pa lang namin yung ng DOE, kung paano ang gagawin sa mga namin, mga like taxi, ganyan, mga jeep, kami rin, ganun. Konektado ang presyo ng mga petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Kaya naman isa sa may-ari ng pribadong sasakyan na si Kuya Francis ay malaki ang kanyang ginagawang pagtitipid. Yung nga nagtitipid na kasi medyo malaki ng epekto. Para imbes na pang market mo, wala na. Magtipid ka na ng yung mamarketin mo kasi wala na kulang talaga Yung budget naapektuhan talaga man. Una nang tiniyak ng DOE na sapat ang supply ng petrolyo hanggang Abril. Umaasa ang pamahalaan na makabalik ang supply sa kalagitnaan ng Abril. Sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo, nananatiling nakabantay naman ang pamahalaan upang masiguro na walang mananamantala dito. Siniguro rin ng gobyerno na sino mang mapatunayang lalabag sa mga alituntunin ay mahaharap sa karampatang parusa. Ako si PIA-SLU intern Nathalia Makadangdang para sa PIA News Cordillera.